Ang pananakit sa sarili at mapanirang kilos ay tanda ng kasuklam-suklam na karanasan ng mga batang ito. Kukulong siya sa loob ng CR. Yung pala, ang pagkukulong niya, nagtutusok siya. Kumukuha siya ng dugo sa kamay niya. I give to Operation Blessing to help the poor and needy. We're just kids, but we can help. Nalulungkot ako na hindi ko mapag-aral ang mga anak ko. Hindi ko alam kung saan sila patungo. What can you say about the K-12 since most of the parents in our barangay seems it's hard for them to accept? Sa akong mga anak, permero na akong panganak, bungi siya. Minsan pa nagaampo ko sa Ginoo nga unta, nauntay tao nga kanang kinasingkasing nga mo tabang sa akong mga anak nga maoperahan sila. Siyempre mahirap kasi para sa isang nanay, mahirap yung makikita mo yung anak mo nagkakasakit. Nakikita mo yung hinahapo siya, nakakapo siya ng paghinga. Kinitanan inyong masaksihan dinhilang sa kausaban the 700 Club Bisaya. Usa ka malipayong bagong tuig sa atong mga suki nga tigpananaw. It's a brand new year, and what better way to celebrate the start of the year than stories of hope and the youth. Pagkakabus, gubot sa pamilya, pangabuso sa mga tao nga gisaligan. Pipila lang ni ka mga hagit nga giatubang sa atong mga kabatan-unan. Unsa may kaugmaon kaha ang naghuwat sa ila. Naato baghay paglaom para mulambo ang ilang kinabuhi. Let's watch this. Galit na galit po ako sa nanay ko kasi nag-asawa siya. Parang hindi ko gusto yung asawa niya. Pinilit niya ako na magsama siya dun sa kalawang asawa niya. Hindi ko pa siya napapatawad kahit ngayon. Hindi pa ako handa magpatawad sa kanya. Paulit-ulit na naliligo, naglalayas, nagwawala, nagtatago. Ganito sina Ana, Karen at Teresa nang una silang dumating sa Balay Paglingap, isang tirahan sa Davao para sa mga batang babaeng pinagsamantalahan ng mga taong kanilang pinagkakatiwalaan. Si Ate Lorna ang tagapangasiwa ng Balay Paglingap. Malalim ang sugat ng mga batang kanyang inaalagaan, tulad ng 11 taong gulang na si Karen. Isang linggo pa lamang siya doon nang siya'y aming makilala. Nagkukulong siya sa loob ng CR. Yung pala, ang pagkukulong niya, tutusok siya. Kumukuha siya ng dugo sa kamay niya. Tapos, ipapakain niya sa aso. Ang pananakit sa sarili at mapanirang kilos ay tanda ng kasuklam-suklam na karanasan ng mga batang ito. Sa Balay Paglingap, may iba't ibang pamamaraan para matulungan sila sa kanilang paghilom. Isa rito ang paggamit ng drawing. Isa rin itong pag-pour out nila ng kanilang feelings. At isa rin ang na way na makalimutan nila ang past. Mayroon din silang mga counseling session kasama ang mag-asawang pastor na ito na katuwang ng Operation Blessing. Isa si Ana sa mga batang dito nakilala ang Diyos. Noon po, hindi ako naniwala ng Diyos. Then nag-counseling na. Doon na ako naniwala ng Diyos. Then kailangan may trust ka, may ano ka sa Panginoon. Kapag move on din ako. Para kay Ate Lorna, ang pagmamahal ng Diyos ang sandatang magwawaksi sa masasamang alaala ng mga bata. 2 buwan pa lamang ang nakalilipas ay malaki na ang pagbabago kay Karen. Malaki po akong pagpasalamat kay Ate Lorna. Kahit pasaway ako, tinunay po niya akong anak. Tinuruan niya akong magmahal sa ibang tao. Ang mga counseling session ay simula pa lamang ng mga tulong na iniaabot ng Operation Blessing sa Balay Paglingap. Sa ilalim ng programang Orphans Promise ay binigyan ng mga bata ng gamit para sa paggawa ng mga pulseras na kanilang itinitinda at ang kita ay puhunan para sa negosyo ng kanilang mga pamilya. Binigyan din sila ng mga instrumento sa musika at mga computer kasama ang 1 taong kurso sa tamang paggamit ng mga ito. Ayon kay Ate Lorna, ang lahat ng ito ay malaking tulong sa panunumbalik ng tiwala ng mga bata sa kanilang sarili. Pag-aaralin din ng Operation Blessing ang mga bata sa kolehiyo. Unang-una si Teresa, ang dating batang nagtatago sa ilalim ng kama, ngayon ay dalaga na at kumukuha ng kursong social work. Sa 2 taon niya sa Balay Paglingap ay natutunan niya ang kahalagahan ng pagpapatawad. Yung taong nanakit sa akin po, yung family ko po, parang galit ako sa ila. Pero ngayon di na kasi parang naisip ko na, ay kung
Hindi dahil doon, hindi ganito ang buhay ko. Ganun. For example, ikaw yung parang binigyan ng big na trials ng Panginoon. Ibig sabihin, meron ding kapalit na more na na happiness. Bilang pasasalamat sa Operation Blessing, sina Karen, Ana, Teresa at ang iba pang mga bata sa Balay Paglingap ay naghandog ng kanilang sayaw. Ayon kay Ate Lorna, ito ay nagpapahiwatig na napagtagumpayan na ng mga bata ang kanilang nakaraan at sa tulong ng Operation Blessing, handa na sila para sa kinabukasan. Sa lahat ng staff, sa lahat ng taong tumulong sa amin para mabuo lang itong aming mga pangarap. Talagang maraming salamat talaga. Ideally partner ang mga bata makakita gid unta og gugma og protection from their individual homes. Unfortunately nga dili gyud daghan ideal families ang ga-exist sa kalibutan karon. But what's so amazing is that God has already made provision sa kaning mga bata bitaw nga na-displace tungod kay wala sila kakita og love and protection sa ilang mga pamilya. Children are actually a heritage from the Lord. That's what the Bible says. So sa mga parents, mga ginikanan who are watching this program, I really hope that you would treat your children as treasures and blessings from God. And sa mga kabatununan, mga young people karon na wala mo'y parents, you're orphans, let's pray that there will be a substitute or surrogate parents na moamping sa inyo na mugiya sa inyo because you have a bright future ahead of you. That's right, partner, no? Unya atong nakitaan nga si Karen, Ana ug Teresa wala gyud gibiyaan sa Ginoo. Nakalingkawa sila sa kadautan ug abuso. Pero naay mga tawo nga gigamit ang Ginoo para maluwas ug masagop sila. Operation Blessing, which is the humanitarian arm of the 700 Club Asia, works hand in hand with Balay Lingap. Kiniusan lang sa programa sa Operation Blessing para makabangon ang atong mga igsuon nga kabus, labi na ang mga kabatan-unan. And so right now, kung na-touch mo nga message, kada nga part sa mong programa, we would like to encourage you kay pwede man day ka mo hatag sa Operation Blessing so that it can reach out to the orphans of our generation. Para mahimutag miyembro, 500 pesos lang. Dako na kayo na nga tabang. Siguro para nimo, maong na siya or karsones. Pero kanang imong 500, layo na kayo na siya naabtan. I would like to encourage you to give to Operations Blessings initiatives by please calling in the numbers that are now flashed on the screens. More stories on the youth, for the youth, when Kausabat returns. Hindi niya magalaw po yung kaliwa niyang kamay at paa, hindi siya makaupo. Kasi pinapractice lang po namin sa umaga siya na patayuin kaso hindi niya pa talaga kaya tumayo. Kasi nasasaktan po siya, sinusumpong lagi siya araw-araw. Nalulungkot ako na hindi ko mapag-aral ang mga anak ko. Hindi ko alam kung saan sila patungo. Kaya siguro na binigyan niya ako ng ganitong storya ng buhay and then ganitong talento para maka-inspire ng mga tao. Especially yung mga bata na may mga class palette, ngongo. Sa akong mga anak, permero na akong panganak, bungi siya. Minsan pa nag-aampo ko sa Ginoo nga Tulad ng ibang bata, malaki ang pagkakaiba ni Elisa. 2 taong gulang na siya, ngunit hindi pa rin nakakalakad. Wala ding direksyon ng kanyang mata at minsan lang narinig ni Beth, ang kanyang ina, na siya'y tawagin na mama. Hindi niya magalaw po yung kaliwa niyang kamay at paa, hindi siya makaupo. Kasi pinapractice lang po namin sa umaga siya na patayuin kaso hindi niya pa talaga kaya tumayo. Kasi nasasaktan po siya, sinusumpong lagi siya araw-araw. Wari ni Beth, noong 4 na buwan si Elisa ay nauntog ito sa pagkakaduyan, dahilan upang ganito ang sitwasyon ng bata. Wala ding permanenteng trabaho ang kanyang asawa, kung kaya hindi man lang mapatingnan ng anak sa doktor. Bukod pa sa hindi man lang matustusan ang pangunahing pangangailangan ng bata. Minsan wala kang pambiling gatas, hinahanapan lang namin ng paraan para makakain lang siya ng gatas.
Sa panahon na kailangan na masasandala ni Beth, ay dumating ang Operation Blessing sa Payatas. Nagkaroon ng kasagutan ang mga katanungan ni Beth tungkol kay Elisa na makausap siya ng doktor. Si Elisa po kasi suffered from bacterial meningitis when she was 5 months old. Ngayon, meron siyang mga neurologic deficits. So she cannot even roll over, she cannot sit up, not even walk and run. Pangalawang buhay na pala ni Elisa iyon dahil maaari siyang binawian ng buhay sa pagkakaroon ng bacterial meningitis. Ang bacterial meningitis ay nakukuha kapag ang bakterya ay pumasok sa meninges o balot ng utak. Doon nagsimula ang impeksyon kung kaya naantala ang kanyang growth at development. Napag-alaman din na may second-degree malnutrition si Elisa. Payo ni Dr. Villar kay Beth. Continuous therapy lang, pour out the love kasi talagang Lord willing, may chance naman na later on, medyo delayed nga lang, mabagal nga lang. Pero we never know, by God's grace, makalakad din siya eventually. Nabigyan ng libreng mga gamot si Elisa para mapabuti ang kanyang kalusugan. Kung meron siyang acute infection, we will treat that. Wala naman sa ngayon. So basically, we'll focus on her nutrition and then yung therapy for her para makahabol siya sa kanyang growth and development. Bukod pa rito, isang wheelchair ang iginawad kay Elisa para pansamantalang makatulong sa kanyang kondisyon. Hindi pa dito nagtatapos. Para makaahon na ang mag-anak sa hirap ng buhay, ay puhunan sa negosyo ang ipinagkaloob ng Operation Blessing. Ito ay ang 10 sako ng uling na kanila nang napapaikot ngayon. Maraming salamat sa Operation Blessing na napasaya po kami, ganon. Tapos po, nakakatulong din po sa amin. Isa lamang ang pamilya ni Beth na naabot ng inyong tulong. Bunga nito ay kagalakan at pag-asa na sila'y makakaahon na sa kahirapan. 7 anyos si Merlinda nang magsimula siyang magtinda ng sampagita sa mga lansangan ng syudad ng Cebu. Hirap ang ina niyang tindera na buhayin ang 2 niyang anak, kung kaya tinutulungan siyang kumita ni Merlinda. Tulad ng kanyang ina, ang 12 anyos na bata ay hindi nakapag-aral. Nalulungkot ako na hindi ko mapag-aral ang mga anak ko. Hindi ko alam kung saan sila patungo. Gusto kong pumasok sa eskwela para may magandang trabaho. At nagkaroon nga ng ganoong pagkakataon si Merlinda nang mabilang ang kanyang pamilya sa feeding program ng Nehemiah School of Opportunities, isang Kristiyanong paaralan para sa mga batang lansangan na sinusuportahan ng Operation Blessing. Sa klaseng ito ng kinder ay pinag-aaral ng Operation Blessing sina Merlinda at ang kapatid niyang si Vincent. Dito, natututo silang magbasa at magsulat. Gusto ko ang teacher ko at ang mga Bible lesson. Paglaki ko, gusto ko maging nurse. Nagsimula mang magtrabaho sa murang edad, ngayon ay nararanasan ni Merlinda kung paano maging bata. Ang makipaglaro sa mga bagong kaibigan pagkatapos ng klase at ang makilahok sa sayawan kasama ang kanyang mga kaeskwela. Sa ilalim ng programa nilang Orphans Promise ay bumisita ang Operation Blessing sa Nehemiah School. Naghanda sila ng palaro, pananghalian at palabas tungkol kay Jesus para sa halos 600 bata sa syudad ng Cebu, kasama ang kanilang mga magulang. Masayang-masaya ako na nakakapag-aral na ang mga anak ko. Salamat. Salamat sa tanan. Salamat po sa lahat ng tumulong sa amin. Talagsaon kayo partner no kaning istorya sama ni Erlinda nga usa siya ka sa bagita vendor. Unya kung tan-aw nimo wala na gyud chance nga maka-eskwela pa. But then because of organizations like Orphans Promise o kaning Nehemiah School, nahatagan taon sila og oportunidad nga mapalambo pa ang ilang kinabuhi pinaagi sa pag-eskwela. Inumdon jud ko partner na dunay ka ng soft drink commercial ba? Katabi tong I am the hope of the world. Sa ganito nga line? I am the future of the world. Yeah, that's I it. am the hope of the nation. Something like that. Pero nakita gyud nako that kining mga batanon karon mao gyud din sila ang future of our country. Sa ato ang nasod ba. So this is the best time for us to really reach out to them, tabangan nato sila. And to give them the best. In fact, if you're a parent niya, katanong kaning ang programa, no? Kanang kinahanglan ikaw mismo ang mo atiman sa imong mga anak because what you pour out to them is who they will be in the years to come.
Namoy mo ingon mga ginikanan partner nga ay eskwela oy way nadato ana, no? Pero ang edukasyon sa ato mga kabatan-unan ang tubag para mauswag ang pamilya ug ang atong komunidad. Apan subo sa gaayo partner hunahunaon nga milyon sa ato mga batan-on ang considered out of school youth. In fact, partner, ningon ang Department of Education, and this is what we found out, reported na kuno right now na ang out-of-school youth, over 5 million young people today na walay education. And to think na kanang statistic was way back 2009. Mo na Adrian, atok pasalamatan ng mga organization like Orphans Promise, nga ang atong mga staff sa Operation Blessing for volunteering, no, and then for conducting youth-friendly project like the Bless a Child program and the Feeding program. Usahay partner, cliche na kaayo ba na paminawon nga, you know, ang mga batanon kay ang kaugmaon ni ining nasod. Pero I truly believe in this partner nga I invested sa Diod sa batanon namo sa among youth ministry before, and at the same time my soon-to-be firstborn. Definitely, unya madugangan pa gid na partner sa daghan na kag pangandaman o gastuhan sa pang-eskwela. One at a time. One at a time. No? Ang importante lang yun nga sulod sad sa panimalay, no, dito magsugod ng experience sa mga bata nga sila luwas o protektado. So to all parents watching, let's protect and nurture and love our children. Kausaban will be back with a very special guest. Kaya siguro na binigyan niya ako ng ganitong storya ng buhay and then ganitong talento para maka-inspire ng mga tao. Especially yung mga bata na may mga class palette, ngongo. Sa akong mga anak, permero na akong panganak, bungi siya. Minsan pa nagaampo ko sa Ginoo nga unta, nauntay tao nga kanang kinasing-kasing nga mo tabang sa akong mga anak nga maoperahan sila. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban sa 700 Club Bisaya. Musunod na! Blessed to have with us a very talented singer, an ambassador of Operation Smile, ug tubong Sugboanon walay lain kundi si Chadlyn Lacdo. Hello Chad, welcome to the show. So Chad, tell me, giunsa man nimo pagkahimo og ambassador sa Operation Smile? Anong gitawagan ko sa president ng Operation Smile, gi-invite ko nila para mag-perform diri sa Manila para sa Journey Home na event. Pila may edad mo adto kaning kanta ka? I think I was 11 years old. Yes po. And then at that time, dun po ako na-start they started inviting me to perform in other country like the States, sa Washington DC. Oh, amazing kaayo. So I'm sure nga kanang you're on your way to become a really great singer, no? And sa wala pa ka na operahan, Chad, doon na ba kayong mga personal experiences na dili mo malimtan? Ang dili lang na ako makalimtan sa una ang mga bullies, sa mga classmates na ako sa una. Then I had no friends. Tapos, nahirapan ako dati makipag-conversation sa mga kababata ko. Tapos ako na kumakain mag-isa. Ako lang isa magkaon. So, pero wala ko confidence sa una. Puro lang, sige lang ko gilak. Adto ko sa among balay. Pag uli na ako, adto na ko sa mami, daddy. Sumbong ko sa ilang iingo. Akong mga na-experience sa school. Bisan ko akong kuya, makasuway ko og mga away-away. Tungod adto. Makikaway sa mga bata. Labanan ka. No? Tapos, siyo gilak adto na abot silang time na di na ko ganahan ng eskwela. So, ang gibuhat sa akong parents na nalangin lang kami sa ama na sana someday I will live a normal life.
But you were operated when you were 4 years old, no? Yes, So you could just imagine sa imong kabata, daghan na kay mga negative experience na na-encounter tungod sa naakay cleft palate, no? So karon, you look amazing, you look beautiful, no? And not only that, but you have a very good singing voice, which mga tao niya makadungog, no? So atong istoryahan ang imuhang pagkanta. No, so samtang naapa ka ato imong cleft palate, was that a hindrance sa imong perform? Actually, hindi po. Kasi kahit bata pa po ako noon, kahit nagkaroon ako ng cleft palate, kahit ngongo ako, I still sing, kahit tinutugso ng mga classmates ko. And then, may time po talaga na yung teacher ko, she needed an entertainment. So, wala akong nagawang, wala akong doubts. So, I raised my hands and then sabi ko na, teacher, pwede ako yung kanta. Gusto ko, How old were you then? I think I was 3. Kasi I start na po 3, kindergarten. Niya din akong teacher na, sige siya, pero ako na ito gibuhat kay gusto man ako na makipag-make friends sa mga classmates, masing tuod adto, okay na, magdagan ako amigo. But I was wrong. So, nung nag-start na po akong kumanta, dito nagsugod na ikatawaan ko sa mga classmates. So, lisod kaya akong kinabuhi sa na puro darkness. Okay. So, but you know, you went past that dark part side of your life. Unya, karon, naana ka sa lugar, no, gibutang ka sa Ginoo in a place where you can really use your talent. So what do you think about singing? Is it something that you see nga gamiton sa Ginoo for you to give him glory pinaagi sa inyong mga talent? Siguro sa ako ang part kaya siguro na binigyan niya ako ng ganitong storya ng buhay and then ganitong talento para maka-inspire ng mga tao, especially yung mga bata na may mga cleft palate, ngongo, may mga bingot, kahit anong mga kapansanan. Kaya siguro gusto niya na ako gawin ko yung pagkanta ko, and then para maka-inspire sa mga tao. I'm sure that you will definitely inspire a lot of people out there, especially katong dunay mga kapansanan sa kinabuhi. Not necessarily kung dunay cleft palate, you know. When you have, kung doon na kay cleft palate, of course, when you sing, gamitan ba mo imong baaba, no? And then kung naanay diferensya, of course, that would be a hindrance. Yes, hindrance din. So, kung in the future na nasa work, dito sila ka trabaho. Ay tod, ang ngoho magud kay dili jud yung maintindihan ng ilang mga istorya. So, mura siya katawanan na nun paminawon. Wow. So, Chad, I'm truly inspired by your story. Kaganina, I was just listening to your father sharing so many wonderful things about you. Unya, makita gid nimo ba nga grabe gid ang kalipay and ka-proud to have you for a daughter. So, Chad, would you like to tell our viewers about unsay mga, do you want to plug something? Here. Gusto ko lang po manawagan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Please watch me on Kanta Pilipinas. I'll be competing there. Isa po ako sa top 25 na finalist. So sana supportan niyo po ako and yung mga ibang finalist din po. And for sure, magagandahan po kayo sa mga talento na ipapakita po namin sa inyo at ibang-ibang genre yung i-expect niyo po. Wow, thank you, Chad. And I understand nga aside sa ikaw nga Bisaya, no, naapod lain mga Bisaya ang nakauban nimo diya sa program. Well, and that, ladies and gentlemen, is a glimpse of the future singing superstar nga si Chadlyn Lacdoo. But before Chadlyn renders one of her original songs, I want to request niya kung pwede bang siya ang magpaila-ila sa duha ka batan-on nga atong natagbo sa atong mga outreaches. Si Aldrin o Jessa kay duha lang sa mga libo ka mga bata nga naay cleft palate nga natabangan tungod sa mga donasyon o mahatagon nga mga kasing-kasing. Let's see how the power of generosity has enabled these kids to have a normal life and a hope for a brighter future. Cleft palate ang dahilan kung bakit namuhay sa kahihiyan ng magkapatid na si Aldrin at Jessa. Di makapaglaro sa ibang mga bata ang mga ito dahil sa tampulan sila ng kantsaw. Pangarap ng kanilang inang si Evelyn na maoperahan ng mga anak, ngunit hindi kaya iyon sa kakarampot na kinikita. Sa akong mga anak, pero meron akong panganak, bungi siya.
Ako gyapon silang dawaton kay bisig nga na sila, ako na silang mga anak. Minsan pa nagaampo ko sa Ginoo nga unta, nauntay tao nga kanang kinasingkasing nga mo tabang sa akong mga anak nga maoperahan sila. Noong Enero ng nakaraang taon, sa tulong ng Operation Blessing, naoperahan na ang dalawang magkapatid. Mabilis ang pagbabago sa kanilang buhay kung noon ay di man lang makalabas ng kanilang bahay at mahiyain ng mga ito. Ngayon, nakikipaglaro na ang mga ito sa ibang mga bata. Sa akong kabahin nalipay gyud ko nga naay mga tao nga nagkabanaog, nahingawa sa akong mga anak. Gihangyo ko nila nga kanang magpa-opera sa mga bata. Enero ng taong ito ay binalikan namin ang magkapatid. Abala sa pag-aaral ang mga ito. Ayon sa kanilang ina, mas masigasig na sila sa pag-aaral. Kapansin-pansin din ang mas lalo nilang pagiging palakaibigan sa ibang mga bata. Masaya po ako kasi nag-aaral po si Jessa. Yun pala ang gusto ko nga makatapos yung mga anak ko sa pag-aaral. At nang tanungin ng mga bata kung ano ang kanilang mga pangarap, mabilis nila itong sinagot. Pangarap ko maging isang baker. Sa pamamagitan ng operasyon ay nabago hindi lamang ang kanilang anyo, kundi pati na ang magandang pananaw sa kanilang kinabukasan. Sa aming pag-alis ay sabay naman ang pagpasok sa eskwelahan ng magkapatid. Baon nila ang ngiti sa kanilang mga labi, sumisimbolo sa bagong umagang kanilang hinaharap. Lumingon ka naman sa akin and make my day complete. May competitions, sabi ko sa kanya, gagawin ko yung best ko and he will help me so I can win the event, or even if I don't win, but him to help me to do my best. Nahirapan ng tao na makita, they couldn't see what's going on in my head, and it got a lot of criticism. Talagang, I felt alone. I really felt alone in this. The beauty of it, of Bulong, is that I didn't pay any of the talent fees. Lahat talaga ng aspect ng success ko, lahat talaga ng kung ano meron ako ngayon, kung ano yung narating ko, it's all because of him. Siyempre mahirap kasi para sa isang nanay, mahirap yung makikita mo yung anak mo nagkakasakit. Nakikita mo yung hinahapo siya, nakakapos siya ng paghinga. I give to Operation Blessing to help the poor and needy. We're just kids, but we can help. Kinitanan inyong masaksihan dinhilang sa kausaban the 700 Club Bisaya. Musunod na! Ngayon, maaari nyo nang ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa 700 Club Asia gamit ang M. Luwilier Kwarta Padala. Pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng customer's information sheet at isulat ang mga sumusunod. Amount o halaga ng donasyon, sender's name o buong pangalan, complete address, contact numbers, purpose of transaction, halimbawa, pledge, receiver's name, halimbawa, 700 Club, message o karagdagang mensahe, signature o lagda. Siguraduhin lang na isulat ang buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya't mag-donate na! Nakita kita sa kanto, nag-blow na polo. And I even said to myself, ang gwapo mo naman, OMG. Your smile is the sweetest thing I ever seen in my life. And your eyes, ako'y napapahay. Lumingon ka naman sa akin and make my day complete. Oh baby, pretty please, just once lumingon ka sa akin. Pwede pa kataas mo ng guitar na lang po. Ayan. Nahihirapan
na akong matulog sa gabi sa kakaisip sa iyo. 'Cause whenever I close my eyes, I see your pretty face. Your smile is the sweetest thing I ever seen in my life. And your eyes, ako'y napapahay. Lumingon ka naman sa akin and make my day complete. Oh baby, pretty please, just once lumingon ka sa akin. Andito lang naman ako, naghihintay sa'yo. Natamaan yata ang puso kong ito. Lumingon ka naman sa akin and make my day complete. Oh baby, pretty please, just once lumingon ka sa akin. Lumingon ka sa akin, just once lumingon ka sa akin. Shekinah. In Jewish, that means the glory of God. It's also a girl's name. And this girl has won 6 gold, 3 silver, and 4 bronze medals in ice skating competitions, here and abroad. All at age 10. With a name like that, what do you expect? I always tell her na you do your best for the Lord, not for any person, not for the audience, but you do your best for God because it is our God who gives her the talent. Pag may competitions, sabi ko sa kanya, gagawin ko yung best ko and he will help me so I can win the event or even if I don't win, but him to help me to do my best. May na-terminate na naman sa Republiko ah. Dadamay pa tayo eh. Hindi ko nga alam kung ba't sinusubukan pa nila eh. Ayaw kasing tanggapin. Ganun eh. Malalalim na mga katanungan at kakaibang hamon ang dulot ng short film na Bulong. And it was a big leap. In fact, nung pinapose ko siya, nahirapan ng tao na makita. They couldn't see what's going on in my head. And it got a lot of criticism. Talagang, I felt alone. I really felt alone in this. The beauty of it, of Bulong, is that I didn't pay any of the talent fees. Of the actors, of the crew. It's hard to believe. It's hard to grasp. And I was just amazed at how God moved and how He put everything into place. Nagtamo ng parangal ang Bulong bilang Best Short Narrative sa 2nd New Beijing International Movie Week. At umabot din ito sa 61st Cannes International Film Festival. Mapapatanong ka na ganito na ba talaga ang estado ng mga kabataan ngayon? Nasa apathetic stage na ba tayo na wala na, takot na lahat ang takot ng mga kabataan to make a difference? As an artist, I felt a greater responsibility na nilagay sa akin kasi I was part of a vehicle for change, for the youth. So malaking bagay siya. Isa siyang inspirasyon sa akin. Hindi lang gumawa nun para gumawa ng ibang bagay na magpapaangat din sa mga kabataan kung ano yung boses na nais silang marinig mula sa amin. For once, hindi lang basta for the money or for artistic purposes, but it has a message. Standing ovation ang 15,000 manonood matapos kantahin ng Bigay Todo ni Mary Margaret Yu, ang kanyang solo piece na I Have Nothing na pinasikat ni Whitney Houston. Mula sa 3,600 contenders all over the world, 2 silang napiling Pilipina na lumaban sa Orlando, Florida para sa paligsahang
Voice of McDonald's 2008. Nanalo si Margaret ng first runner-up. Lubos-lubos na kaligayahan at pagpapala ang natamo ni Margaret. Dahil sa kanyang simpleng hiling sa Panginoon, lahat ng ito'y naisakatuparan. Lahat talaga ng aspect ng success ko, lahat talaga ng kung ano meron ako ngayon, kung ano yung narating ko, it's all because of Him. For a change partner na we want to start this year, not with answers, but with thoughtful questions. Once again, amo ning higayon ni Adrian para maka-interact sa among mga audience ug makuha ang pulso sa ato mga igsuon gawa sa studio. Busa partner ato ng sugdan ang atong kausaban exclusive segment this 2013 called Pangutana Na. Ug kini ang atong unang pangutana. Ngayon lang takog advice sa host ba nga. Pwede ra ba nga ang akong ginikanan ang kanang magbuot sa akong kurso nga kanang ganahan ug okay ra ba nga ako na lang silang sundon. Murag common gid kay na nga struggles mga estudyante karon ba daghan kay kog mailhan ana. Pati ako naka-encounter magagawa na partner before. Akong mama, bright kaayo sa, ano niya, she took accounting and graduate siya. I think, summa cum laude man siguro partner. Nagtuo siguro siya nga pareha ko niya ka-bright og math. So, iya, di kong gipugos na mag-accounting ko. Ug tuot man, sinundanon lagi nga anak, di enroll sa accounting. Pero ang nahitabo partner, accounting 1 for semester bagsak. Pag abot second semester, accounting 1 ang gyapon ko bagsak. So, murag dili gyud kay murag malibat jugo ka ng mga numero ba. So until they eventually murag ning kita nila ba ang ako bitawong kasing-kasing. So nisugot na lang sila nga mo shift ko. And that's why totally makasabot ko ani ni Janex, no? So struggle gid niya. Pero ang imong question, Janex, is tumanon na gid ang ginikanan. Well, kung mutanaw ka, Janex, sa mando sa Ginoo sa Bible, na iyon na gid siya nga obey your parents because pleasing ni sa Ginoo. Pero wala sad ni nga nagpasabot, no, nga sa tanan na lang gyud. Ang una siguro nimong buhaton is i-try nimo og convince ang imong parents, no, nga ipakita nimo sa ilaha nga mao gini ang imuhang passion, mao gini imong gusto. Kay unta dili ka mapareha nako ba nga napugos lang yug ka unya nausik in taon ang kwarta og panahon. Sa ako partner simple ra jud kaayo if ever wala pa siya naka-decide, no, Janex mo pa jud ka decide kung unsa imong ganahan. Di pa nga yung guidance sa imong parents na ipagiya kay sa lahat, tagang kag mga options, mga ideas, but ultimately, kinahanglan mo pili jud kag kurso nga kanang nadyo kay tawag din ha sa Ginoo. Na you know very well na mo excel ka din ha. Kay what if pareha ka ni Ivy na ang iyang excellence no kay naman diri communication skills, obvious kaayo. Nga mo sudin kang accounting. So it's like fitting a triangle into a square, no? So again, kung wala pa ka naka-decide, get advice. Pangayog ka ng tambag sa imong mga ginikanan, pero kung desidido na jud ka, follow your heart, follow your dreams, and if ever you fail in the future, liko lang kagamay, find other means. Because eventually, batanon man ta, we will find our purpose in life. Ug kini ang atong sunod nga pangutana gikan sa usa ka vice principal sa Pusok, Lapu-Lapu. What can you say about the K-12 since most of the parents in our barangay seems it's hard for them to accept? Kasi dapat nga talaga graduate now after grade 6 and then 4 years to try to look for a job so that they will work as working student and then continue studying. Kana partner kay na naman jud kay estudyante. Ako partner, no, kung ako lang yun ang pangutanon, wala gyud problema sa ako ang K-12. In fact, na-appreciate yun ako na ang K-12 kay kahibaw man tanong nga ang Pilipinas behind na kaayo educationally o niya akong ikuparar nato ang atong educational system sa uban nasod mura og wahin na kay ta ba biyaan na kay ta o niya ang panahon biya karon kay globalization na gid ang kuan. We have to be very competitive. So kung ako uyon ko, no, apan dili sa nato
i-set aside no nga doon na sad gyud mga parents nga kana bitaw especially kani mga ginikanan nga naglisod gyud in town nga halos lisod na kayo mo as maglisod na sila pangita kung asang ilahang sunod nga kanon no and nadugangan pa gyud nimo tuod og another bayranan pa gyud no so tuod man stressful na sa ila maglabad ang ilang ulo. Siguro for me, partner, I would also agree. Pero ang pangutana sa ana, ready na ba ang Pilipinas, ana? I mean, as the government, as the government looks into this K-12 program, ready na ba taani financially? No? Is there a way na mulambo pag yun ang careers sa mga kanang employees? No, para maka-afford sila para paipaskwil lang ilang mga anak. So the government has to work closely with the educational system para mutabang sa workforce aron maka-afford sila na ipaskwila ilang mga anak. Mao na siya nga ako ang opinion. And I'm sure partner nga kanang ginatan-aw sad na no, sa atong government nga wala lang na sila nagbasta-basta og implement. I'm sure nga dili nato makita dayon ang epekto right away murag dili sili ba nga pagpuga mo halang dayon. It will take time. But I'm sure nga ang long term nga resulta ani maayo gyud. In fact, the Philippines is doing quite well right now. Kini partner ang atong sunod nga pangutana. Ang akong trabaho karon kay igor ako kanang maninda og balon diri sa simbahan. Unya ang among gusto nga nalami sideline ba nga dahil pamagi sa papangwarta. Ang ako'y katambag ana niya partner no kay mo diversify siya sa iyang product line kay dili ba tanan tao mo palit og balon. Pwede ba ka mo baligyag lain nga mga produkto din ha banig ba or banana Q or fishball. Kinahanglan kabaw jud ka mo adjust ug mo innovate ba kung unsay gikinahanglan sa imong kanang mga customer nimo. Labi na kung ipwesto nimo imong negosyo sa usa ka lugar nga perting daghanag tao. Di jud ka malugi ana. Be original, learn to innovate, find a solution. Tinood ka partner kay ilahang location at daghan makagtao. Yeah, so your advice is really good. Ang atong katapusan nga pangutana gikan sa usa ka inahan nga si Rosario. Ako kaning part lang sa pagpanganak ba. Kasi pamaagi control kay kawalo naman na akong gibuntis. Timing kay partner no kay ang atong episode karon naghisgot ta og the youth being the future of our nation no. Anya kung dili ka mag-control, daghan na kay kag anak, unsaon na lang nimo sila pa-eskwela, so daghan na kaayo ta og mga citizens in the country nga kanang dili maka-contribute ba positively sa growth sa atong nation. So, nang Rosario, akong itambag nimo kanang daghan kaayo tag mga libre nga serbisyo din ha sa government, ana sa health center sa inyong barangay, pangayo in town, palihog din ha og kanang mga birth control nga mga pills, whatever. Daghan nag-ika-offer no niya ayaw ka problema kay libre man na ginahatag sa atong gobyerno, so wala na gyud kay rason nga dili pa ka makakontrolar. Hinumdumi nga pwede sad nimo dawat og mga pangutana pinaagi sa email, text, or di kaha by posting your questions on our Facebook wall. Just visit facebook.com/kausaban. Ivy and I look forward to answering your questions about work, life, and faith. Busa, ayaw na pagduha-duha. Ayaw nagkauwaw, pangutana na! Siyempre mahirap kasi para sa isang nanay, mahirap yung makikita mo yung anak mo nagkakasakit. Nakikita mo yung hinahapo siya, nakakapos siya ng paghinga. I give to Operation Blessing to help the poor and needy. We're just kids, but we can help. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Sakit kay para sa usa ka inahan ang makita ng iyang anak nga gaantos o galisod tungod sa sakit. Para kang Lucy Rano, it took faith and a prayer to receive her son's much-needed healing. Labis-labis ang pag-aalala ni Lucy para sa anak na si Jaja. Nasa mutang edad ay pinahihirapan na ng sakit na asma.
Siyempre mahirap kasi para sa isang nanay, mahirap yung makikita mo yung anak mo nagkakasakit. Nakikita mo yung hinahapo siya, nakakapos siya ng paghinga. So lagi akong may nebulizer, tapos parang maubos na nga lang yung gamot, hindi pa gumagaling. Tuluyan ng pinanghinaan ng loob si Lucy dahil sa lumalalang sitwasyon ng anak. Ngunit nang makapanood ng The 700 Club Asia, ay nakatagpo siya ng panibagong pag-asa. Una kong time na nanood ako ng 700 Club noong April. Tapos nagkataon naman nag-pray si Sister Kune na sinabi niya na yun nga yung may isang batang lalaki na apoy ng lagnat, may asthma. Sabi, in the name of Jesus, gagaling ka na. Inaccept ko talaga yung healing kasi para sa anak ko. Sinabi ko, it's for my son, Lord. Kinabukasan ay tuluyan ng nawala ang lagnat ni Jaja. At mula noon ay hindi na rin siya sinusumpong ng asma. Inaccept ko talaga na, Lord, thank you. Kasi gumaling siya. Iba yung pakiramdam ng ang tagal-tagal mong sinasakripisyo yung sakit. Tapos bigla na lang isang iglap, inawala. Yung time na yun talagang kumbaga instant healing yun eh. Ang kagalingang tinanggap ni Jaja ang naging daan upang kilalanin ni Lucy si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tumawag po ako kinabukasan na gumaling nga po yung anak ko. Sa counseling po, pinatanggap rin po ako kay Jesus. Doon ko lang naramdaman at napatunayan na ang pagmamahal ni Jesus talagang totoo. Kumbaga po, na-realize ko lahat ng mga pagkakasala ko, lahat ng mga nangyaring hindi maganda sa buhay ko. Tapos hiningi ko po ng tawad po kay Jesus yun. Nung time na yun, tunay kong naramdaman at nakilala ko ang Panginoong Diyos. Saksi ang pamunuan ng isang lokal na simbahan sa patuloy na paglago ng pananampalataya ni Lucy at ng kanyang buong pamilya sa Panginoong Diyos. Dahil nga nakakilala na siya sa Panginoon, sinuko niya na yung kanyang buhay. Parang gusto niyang everything ay maging maayos, including yung kanyang relationship sa husband niya. Lubos ang pasasalamat ni Lucy kung paano ginamit ng Diyos ang munting mga bata upang gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Nagpapasalamat ako kasi hindi na sila nagkakasakit. Lalong-lalo yung asthma ni Jaja, talagang na-release na yun, nawala na yun. Sila yung naging daan, sila yung naging tulay para makilala ko ang Panginoon. Tsaka para mabago ang lahat sa buhay ko, pasalamat ako na sa loob ng mahabang panahon, nakilala ko si Jesus. Hindi niya hinayaan na tumanda tayo sa mundo na hindi natin siya makilala. Talagang gagawa siya ng paraan para makilala natin siya. Usay day partner, no, gamiton sa Ginoo ang usa ka milagro aron mo abli ang portahan, aron mo sulod siya sa atong kinabuhi. It's amazing that God can touch the life of a child who's very sick only for both parents to recognize the power of God in their lives, mao na ilang gi-surrender ang ilang kinabuhi dinha sa Ginoo. Wow, and diya na to makita ang partner, no, God is really at work, no? Ga-continue siya og touch of people's lives. He's in the business of changing people's lives, and then mugamit siya bisag unsa nga instrumento. And children, imagine, no, when he healed the children, of course, ang parents nadala po diha niya. Maybe you're nursing a pain right now, basin na kay gibati din ha sa imuhang panglawas, or basin ganahan ka na moampo para sa imong mga anak kay giubo na lang sila, gihubak sila, naa sila'y dengue, or basin naa sila'y kanang mga sakit. We're here to pray for you kay kami dinhi sa kausaban ga-care me din ha sa inyo ha. And so Ivy and I would like to pray for you. Let's just bow our heads and let's just trust God na ang Ginoo mas maayo sa biogesic, mas maayo sa Sinotab, mas maayo sa tanan kay siya ra gyud ang atuang healer. And so, Father, in the name of Jesus, for all those who are watching us right now, Lord, na natimingan ng gyud, Lord, na as they're seeing this program, nangayo sad sila healing dinha sa imuha. So, Father, I lift them up to you, Lord God, in the name of Jesus. Ang mga bata, Lord God, na naihubak, na siguro sila'y dengue, nang inhanlang og blood transfusion right now, na siguro yung mga batanon karon, Lord God, na nasad sila'y chickenpox, na sila'y common allergies, or na sila'y kanang flu, or if you are sick in body right now, basin gikan lang ka sa imong doktor and then nakadawat kag news or balita na ayay, murag seryoso ni imong sakit. I'm here to tell you that the God that we serve is a God who loves you and a God who intends to heal you.
pinaagi sa iyang anak na si Jesus Christ. So Father, in the name of Jesus, I pray, would you touch these televiewers right now na madawat intaw nila, Lord God, ang imuhang healing touch na manggikan lang yun sa imuha. In the name of Jesus, we command sickness to leave their bodies right now. And we ask, Lord God, for restoration from the top of their head to the sole of their feet. In Jesus' name. And I'm sure, partner, nga doon na po'y nananaw nato, Runo, nga wala man siguro sila nagsakit physically, but ilang nakita ng ilang kinabuhi nga nagkagubot sad, samarasad nga nibati sila og kanang sakit sa ilahang lawas. We would like to give you that opportunity to come to the Lord because it is only the Lord who can fix a broken life. So let's pray. Father, salamat kaayo, Lord, nga you continue to work miracles, Lord, sa mga kinabuhi sa tao. Father God, I pray nga wala man ko nagsakit physically, but nakita nimo nga akong kinabuhi, Lord. And I realize, Jesus, that I need you. Gikinahanglan ka nako, Lord, and I invite you right now to come into my life, Lord, and fix me. Fix my life, Lord. Fix everything, Lord, that is wrong in my life. Akong giadmitar, Father, in the name of Jesus, nga nakabuhat ko og mga sayop nga butang, nakabuhat ko og mga desisyon nga nakapasakit nimo, nakabuhat ko og mga actions, Lord, nga wala sa imong pulong. Nakabuhat ko og mga sala, Lord. And for this, mangayo ko og pasaylo. I admit that I am a sinner and that I need a God like you to save me and to change me. Beginning today, Lord, akong abrihan ang akong kasing-kasing, ang akong kinabuhi for you to come in. Akong abrihan ang akong kasing-kasing, Lord, so that you can fix it. I am opening my life, Lord, for you to change it and to make it your own. I receive you right now, Lord Jesus, to be my Lord and my Savior. This I pray in your name. Amen. If you prayed with us and said yes to Jesus as your Lord and Savior, ug nabati sa nimo ang iyang presensya, we would like to hear from you. Please text OO space kausaban and send your faith declaration to the numbers flashed on your screen. Call us and share with us your wonderful experience. You will see all our prayer center numbers na naka-flash karon sa inyong mga screen para inyong matawagan. One more inspiring story when Kausaban returns. I give to Operation Blessing to help the poor and needy. We're just kids, but we can help. Kinitanan inyong masaksihan dinhilang sa Kausaban, the 700 Club Bisaya. Musunod na! Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text OO space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Sa murang edad ay naulila na sa ama ang magkakapatid na sina Maris, Reyna, Charity at Trixie. Ang kalungkutan at pangungulila sa ama ay naibsan nang mapanood sa 700 Club Asia ang kaawa-awang kalagayan ng mga batang tinutulungan ng Operation Blessing. Doon na nagsimula ang kanilang pagtulong sa gawain ng Operation Blessing. Whenever I give, I really feel excited because I can help other people. Sa tulong ng kanilang ina na si Linda ay nagbenta sila ng popcorn at ice candy sa paaralan kung saan nagtuturo si Linda. Buwan-buwan ay nagbibigay sila ng 100 piso mula sa kinikita sa business para sa mga tinutulungan ng Operation Blessing. It was a joy to see them work together, and what added to it is when I hear them giggling and having fun, laughing together while they were preparing. Meaning that there was joy in their hearts in doing it and knowing that they will be able to give later on. Pumatok ang business nila at nadagdagan pa ang kanilang paninda ng banana chips. Hindi bali na kung walang matirang pera sa iba nilang pangangailangan, pinili pa rin ng mga bata na ibigay ang maliit na kinikita sa Operation Blessing. I give to Operation Blessing to help the poor and needy. We're just kids, but we can help.
Naging tapat din ang Panginoon sa magkakapatid nang biyayaan sila ng mabait na pangalawang ama. God has been faithful, especially in His Word when He said that He will take care of the widows and the orphans. We saw that happening, and we can look forward to starting a new family. 8 taon na ang nakakaraan simula ng unang magbigay ang magkakapatid sa Operation Blessing. At bagamat nasa Estados Unidos na ang mga iyon, patuloy pa rin nilang ginagawa ang makakaya para makatulong sa iba. They are sensitive to the need of others too. They try to give in any way that they can. It does not have to be financially, but it also is through their time, through the skills or the talents that they have. And just having the heart, having compassion for others. That's a big thing that we've learned from 700 Club. Charity begins at home, youth partner, no? Can you imagine kung tudluan na nato itong mga anak to be generous? Wow, for the rest of their lives, mo ginang ilang buhaton. Nindo to partner, no? Kung tanan mga ginikanan ba mo set na gyud example bitaw nga makit-an na gyud ba mga bata mo awat ra maguna sila kung unsay atong ginabuhat. And I like what she said, no? Nga atong bata cute kay ba, we're not just kids. No? Encouraging kaayo partner nga through the TV program, Sisters Mares, Rena and Trixie are inspired to help needy children. Parehas sa giingon sa ilang inahan nga si Linda partner, what they learned early on in their Christian faith, they still continue to practice. Maski nana sila ngadto sa US gapuyo. Giving, after all, partner, is really a lifestyle that you can impart by your example. Maubitaw nga sa Proverbs 22:6, giingon dito, train a child in a way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Busa saludo ko aning Nanay Linda for teaching her daughters right. We would now like to leave you with this word from Matthew chapter 18, verse 5. And whoever welcomes a child like this in my name welcomes me. Ug sa Cebuano Bible, giingon dito, bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan magadawat sa usa ka gamayng bata, nga sama niini magadawat kanako. Inana ta kapanangga og kabililhon sa atong Ginoo. So let's take care of our young generation because they are our hope. Our future. Our gift from God. Bye everybody! Everyone. Happy New Year! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban!